Nay, Po. magandang hapon po sa Magandang inyo. hapon din po. Oo. Nay, kailan po ang anak ninyo? 3 po. 3. Pang-ilan po itong si Boy? Pangalawa po. Pangalawa. Si Boy ba ay lumaki dyan sa iyo? Opo, ma'am. Okay. Magkasama kayo? Opo, ma'am. Palagi. Ang tatay ni Boy ay? Hiwalay po kami, ma'am. Hiwalay kayo. At meron bang ibang tao na nagkakaroon ng na maging malapit sa kanila? May ganun ba? Meron po, ma'am. Kasi po pala kaibigan po sila talaga, ma'am eh. Mm-mm. Pero hindi ko po maisip, ma'am, na bakit ganun po yung nangyari sa anak ko, ma'am. Sa paanong paraan na nailahad o nabigyan ng pagkakataon na malaman ninyo kung ano ang nangyari? Sarili sikap ko po yan, ma'am. Nanahanap ko po lahat ng ebidensya ko, ma'am. Simula po yung nangyari sa kanya na rape siya, ma'am. Hindi na po ako nakakatulog, ma'am. Nay, paano mo nalaman? Galing po siya sa school, ma'am. Mhm. Tapos po nakita po dun sa CCTV sa school, ma'am, lumabas siya ng 6:12. Mhm. Then, ano po, ma'am, nung nawala po siya, uwian po nila ay 6. Ngayon 6 po, ng gabi. opo, 6 po. Okay. Ngayon po, ang sabi po ng anak kong panganay, ma'am, Mama, nandyan na ba siya? Mm. Tapos, sabi ko, wala. Sabi niya, kasi wala siya dito sa school. Wala na rin siya dito So ilang oras ang namagitan, ang pagitan nung nawala Ano, siya? ma'am? Ano? 6:20 siya nakuha doon kung saan siya nakatayo, ma'am. Okay. Tapos po, naidaan po siya nung tinawid po siya, 6:25, ma'am. Okay. So ibig sabihin 6:20 ng gabi may kumuha sa kanya. Opo, May ma'am. nagdala sa kanya sa hindi natin alam. Okay. Opo. Tapos paano siyang nakauwi? Anong oras Ano siya po, nakauwi? ma'am? Pasado 8 na po siya nakauwi nun, ma'am. Minatid daw po siya sa tricyclean, ma'am. Sa gate ng San Marino, ma'am. Okay. So sa makatuwid dun sa mga oras na namagitan na yon, pinaghahanap niyo na siya? Opo, ma'am. Pinaghahanap na po namin yun, ma'am. Then, nag-message din po ako sa teacher, ma'am, na sabi ko kung nakalabas na po ba si, ma'am. Ang wala sabi po niya, pinabasa ko po siya bago ko po siya pinalabas. Okay. Tapos, ma'am, yun nga po, nag-ano po ako sa, ma'am, kasi nung nalaman niya na na-rape yung anak ko, ma'am, pinagpipilitan niya po na tumakas daw po yung anak ko, ma'am. Paanong na-establish muna na merong kahalayan na nangyari o ginawa? Nakita ko po na namumutla siya, ma'am, tapos parang nangangatog po yung katawan niya, ma'am. Yung araw Siyempre, ma'am, bilang nanay, alam natin na hindi na maganda yung katawan ng bata, ma'am. Kailan ninyo nakita yung CCTV? Nung araw din ba na yon? Ma'am, kasi po, 14 po yung nangyari, ma'am. Tapos, na-confine po siya sa PGH ng... Bakit siya na-confine sa PGH? Ayun nga po, ma'am, may... Yung pag-uwi niya nga po, ma'am, sa bahay. Kasi po, hindi po siya umaamin. Nung pag-uwi niya po sa bahay, ma'am, pinapagalitan na po siya ng lola niya. Na sabi, bakit ka sumama sa bakla? 'Di ba sinasabihan kayo ng mama mo na kahit sinong yumaya sa inyo basta't hindi nyo kilala, wag na wag kayong sasama. Ang sabi daw po sa kanya, ma'am, hanapin lang daw po yung pinsan, bibigyan daw po siya ng pera. Kasi daw po yung pinsan daw po, sumama daw po doon sa mga pulube. Pagdating po namin sa bahay, siya po mismo naglabas binaba niya po yung short niya, ma'am. Tapos sabi niya, Mama, sabi niya, may sugat ba? Doon na ako, ma'am, nanlumo ako, ma'am, na hindi ko na maintindihan yung nangyari sa akin, ma'am, kung bakit ganun yung nagawa niya sa anak ko, ma'am. At agad-agad na dinala ninyo sa ospital? Nagpa-assist po ako sa barangay ng Paliparan. Ang sabi po nila sa akin, wala silang service, ma'am. Kaya po, mag-isa ko po sinikap na makakuha ko ng mga CCTV, ma'am, na matibay na ko, ma'am. Ma-identify ko yung suspect, ma'am. So, nanay. Hello po. Oo, nay. Pinaghahanap po ngayon yung anak ninyo na si JJ dahil merong mga katibayan na lumalabas na siya ay sangkot sa isang pangahalay sa isang batang lalaki. Nasaan ngayon ang anak nyo na si JJ, nay? Wala po siya ngayon dito, ma'am. Nasa trabaho ba? Diyan ba siya nakatira talaga sa'yo? Hindi po, ma'am. Dati kasi po, ma'am, nagtatrabaho po yan. Stay-in po siya dun sa trabaho niya. Okay. Umuwi lang po yan, ma'am, pagka yung araw ng day off niya. Tapos,
bumabalik din ulit po dun sa trabaho niya. Anong araw ang day off niya, Nay? Hindi ko maano ma'am kung anong araw ng day off niya kasi minsan, iba-iba kasi minsan ang ano niya ang uwi niya ma'am eh. Okay, kailan siya huling nandyan sa inyo? Nung ano ma'am, nung dapat na, yung nangyari yun ma'am, sa kanya, dun sa anak niya, Oo. nung nalaman niya na pinaghahanap po siya ng barangay, umalis po ulit umalis po ulit siya. Okay. Umalis na po siya sa bahay. May nakwento ba si JJ sa inyo tungkol sa pangyayari or tungkol doon sa akusasyon sa kanya? Wala naman po ma'am, basta na lang na may tumawag po sa akin na pinaghahanap po daw siya na yung inaano po dun sa ano po sa cellphone, yung sa may online on CCTV na pinaghahanap po daw siya. Okay. Na ano niya po yun, na narinig niya po yun. Tapos nung narinig niya po yun, bigla po siyang umalis. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi ko gano'n. Pupunta ako dun sa Mabuhay Ma. Sabi niyang gano'n. Okay, so yun yung, nung araw yun na yun? Nung araw nang nangyari o kinabukasan na? Hindi po, ma'am. 17 na po yun, ma'am. Nag-post po ako sa Facebook, ma'am. Okay, so na-post mo ito? Opo, pinost ko po. Pero nagpaalam po ako sa pulis, ma'am. Ang sabi naman po ng pulis, okay lang naman daw, ma'am. Pero wag ko daw po sabihin yung nangyari sa anak ko kasi baka daw po mabuli, ma'am. Okay. Nay, ito ba ang unang pagkakataon na mayroong reklamo patungkol sa anak ninyong si JJ? Ano po yan, ma'am? Sa totoo lang po yan, ma'am. Pangalawang beses na po yan. Pero yung una po, hindi niya po naman po na Kailan po yun, yung unang reklamo sa kanya? Matagal na po yun, ma'am. Hindi ko na po matandaan kung Okay. anong taon po yun. Ang nagreklamo ba ay bata din o... Yung nanay din po. Pero nung nagreklamo po siya, ma'am, umatin po kami sa hearing po noon. Pero hindi po siya sumipot noon, ma'am. Okay. Alam mo, nagpipigil lang ako, Shari, pero hindi ko alam kung paano kung ilalabas yung ganitong klaseng galit eh. Dahil si JJ ay 30 anyos. Hindi naman ito bata. Hindi naman ito na naglalaro. May muwang. Wala sa tamang wisyo. Magandang hapon po, ma'am. Hello po, good afternoon po, Attorney. Yes, good afternoon. Pahintulutan lang, babasahin ko yung actual na very telling, dito sa findings ng General Physical Examination. On anal examination, anal verge, folds, and rugae, may erythematous bleeding laceration with surrounding bruise at 12 o'clock position and at 5 o'clock position. So ito, nagpapakita ito na there was actual penetration. Tama ba ang interpretation ko, ma'am? So, ma'am. Yes. So, in these cases po, ano po ang ating mga hakbang para masiguro po na makakasuhan, mabibigyan ng hustisya ang nangyari dito sa bata? Actually, ma'am, nung Friday po, nakunan ko na ng statement yung victim natin kasama si nanay. And yung pinuntahan din po namin yung lugar kung saan nangyari yung incident. Yes. And kasama po yung ating patroller, in-advise ko rin po sa kanila na yung place pala kasi, every tuwing hapon po, maraming mga kabataan, yung mga tumatambay dun sa area. Kasi malamig po doon, maaliwalas, ganyan. Tapos, kaya sabi ko nga is, possible talaga na doon mga tumatambay yung mga kabataan. Kasi, po doon yung may part doon na pwede silang mag-camping, ganyan. Okay. Which is nakita ko rin po kahapon na may mga ganun mga kabataan na tumatambay po doon. So, sabi ko nga doon sa patroller natin na tuwing hapon, ikutan din po para at least ma-avoid po natin yung mga ganyang incident. So, yung next step naman po natin, ma'am, is bukas po, for filing na po yung case. Okay. For filing yung case, have we visited yung last known address kaya o kung saan nakatira itong suspect? Actually po, base dun kay complainant po, nag-usap na kasi sila sa barangay po yata nung nanay. Then, Okay. yun yung address na binigay ng nanay po. So, hindi na po kasi natin kailangang i-invite pa yung lalaki to confirm Yes. kasi enough na po yung statement ng victim, Yung bata. para dun sa allegations niya po. Okay. Ma'am,
for on the psychological aspect, meron naman tayong intervention, ma'am, no, as ating Women and Children's Protection Unit for appropriate counseling sa bata. We are working with the Social Welfare Office. Tama po ba ako? Yes po. Actually, ma'am, yung mga referral po namin for genital examination, direct po yan sa PGH po natin. Okay. And kasama na rin po doon yung psychological. Plus, ang pagkakaalam ko, ma'am, meron silang, from PGH, meron din silang referral going to our DSWD. And nakausap ko rin po yung ating DSWD na meron naman pong social worker na nag-handle na po ng case. Okay. Magandang hapon po, sir. Sir, kayo po ang case officer, tama ba, assigned para dito po sa bata na biktima ng pangahalay? Yes po, ako po ang currently handled social worker po ng case ni Boy. Sir, how would you assess po ngayon yung, I guess, yung kung ano ang estado ng bata at saka ano po ang mga next steps natin para masigurado na appropriate ang ating intervention to make sure na yung behavioral and mental health ng bata ay mapangalagaan natin? Based po kasi sa observation po, nung pumunta po sila dito sa office po, si Boy po ay nagpapakita po ng opposite behavior. Then, ibig sabihin po siya po ay cheerful po. Nung pumunta po dito sa office, naglalaro po siya. And then, sobrang masaya po, nagre-respond naman po siya sa mga tanong po. Pero, iniiwas ko lang din po siya dun sa mga tanong na may pinalaman po dun sa nangyari sa kanya. Para po, yun naman din po siya matrauma. Kasi kung paulit-ulit po siya tinatanong, baka dun po mismo mag-trigger po yung trauma ng Boy. Oo. Nay, so ang mangyayari po dito, kasama na itong report na ito, no? At ang intervention din ng ating social worker, kumbaga gumugulong na po yung proseso. Ang kailangan na lang is ma-follow up at sasamahan kayo doon sa ating kapulisan para ma-file na yung kaso. Master Sergeant Mireliana, meron pa bang ibang katibayan na dapat kompleto na po tayo, birth certificate ng bata, the documentation, okay na po tayo doon? Yes, ma'am. Okay na po yun to. Oo. So sufficient na ma'am na yung mother, yung nanay po ang tatayo na complainant? Yes, ma'am. And na-advise na rin naman po sila na magdala po ng kanilang birth certificate ng bata ko. Okay. Pero nay, walang atrasan ito ha? Walang arigluhan to? Hindi po ako atras, ma'am. Gusto ko po talaga ng hustisya para sa anak ko, ma'am. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Gusto ko na po makaganti, ma'am, para maranasan niya po yung naranasan ng anak ko, ma'am. Ang hirap po. Sobra, ma'am. Gabi-gabi, hindi kami makatulog dalawa ng anak ko, ma'am. Dahil kakaisip ko, makalat-kalat pa rin yung bakla na yan, ma'am. Marami po yan mabibiktimang bata, ma'am. Inahon ko po sa kahirapan yung mga anak ko, ma'am. Pinaglaban ko po yan sa tatay nila para hindi makuha. Tapos gaganunin niya lang po. Kaya po yung sinasabi niya po na patawarin ko siya. Hindi ko po siya mapapatawad, ma'am. Nay, nakikipag-usap mismo sa inyo yung JJ? Opo, ma'am. Yung ano po kasi, ma'am, nangako po yung magulang niya na iharap po sa akin 24 hours. Tapos po, pinagplanuhan po yun ng mga tanod, ma'am, na na pag hinarap nga daw po ng 24 hours, mag-ano lang daw po ako kung tatawag po sa akin or Tumawag ba sa inyo mismo si JJ o nanay po, lang niya? ma'am? Yung nanay po nakapag-kumbinsi, ma'am, na umuwi at umingi ng sorry sa amin, ma'am. Pero sinasakyan ko lang siya nun, ma'am, para nga po lumutang siya, ma'am, kasi nga po nagtatago na siya. At saka, ma'am, yung sa akin, ma'am, parang kinukumbinsi ng nanay, ma'am, kasi nung last na tumawag, ma'am, ang sabi ng nanay, "Hello, Jay, nasan ka?" Sabi niya. Sabi naman po nung JJ, "Andito ako, ma." Narinig mo itong usapan Opo, na ito? ma'am, narinig ko Nandun po. ka? Kasi nga po nga, ma'am, sinabi ko po na papatawarin ko po yung anak nila, ma'am. Okay. Merong conversation dito, Sharia, Ito po, na screenshot Yung natin? nagsabi lang po si JJ na hindi daw po siya umiiwas. Sabi niya po,
Ate, good morning po. Makikiusap po sana ako. Kasi po ate, need po namin ng pera ngayon kasi pinapaalis na po kami sa nilipatan namin dahil kulang pa po yung bayad namin. Aalis po muna ako, te, para magtrabaho. Pasensya na po talaga, hindi po sa umiiwas po ako. Baka pwede po na pagbigyan niyo po ako kahit po mga 2 weeks. Sobrang kailangan po kasi namin ng pera ngayon, te. Nahihiya po ako sa ginagawa sa anak niyo po. Pinagsisihan ko po lahat yon at nangangako po ako na kahit kailan po, hindi ko na po uulitin, magiging aral na po sa akin tong nangyari. Hindi ko po hinihiling na maawa po kayo sa akin kasi alam ko po na hindi po ganun kadali na patawarin ako sa nagawa ko po sa anak nyo. Sana po maintindihan niyo po ako. Okay. So at this point, kasama ito sa mga katibayan at kailangan lang natin mapatunayan na yung number na yon ay attached talaga at pag-aari o gamit nitong JJ. Opo, gamit niya po yan, ma'am. Okay, kasi may mga Tumatawag po yan, previous tumatawag conversations at nakakausap ninyo. Opo. Diyos ko, JJ, hindi ko alam kung saang impyerno ka dapat na ilagay eh. Pero ganun pa man, ang mahalaga kasi dito na ay mapangalagaan din natin ang kalagayan ni Boy. So hindi tayo magkukulang doon. Kung kailangan pa siya rin ng further and mas siguro yung tinatawag natin na pediatric na psychological Yes po. counseling, Kasi po i-refer talaga, din natin siya. Naawa na po talaga ako sa anak ko. Sasamahan ka ng reporter natin para mo matulungan kayo sa pagfa-file na paghahain na po ng kaso. Ready na po si Master Sergeant Maria Victoria Merillana. Ang kailangan na lang is yung presence ninyo. Dalhin nyo po yung birth certificate ng bata. Opo, at ma'am, yung kung ano kumpleto pang na po ibang. ako, ma'am. Okay. Salamat po at magandang hapon po. Salamat po. din po.